Si Asahi ay isang taunang lalaki sa high school na palaging binubuli ng kanyang mga kaibigan, dahil sa pagiging isang chismoso na hindi makapagtago ng anumang sikreto. Bilang isang alpha na lalaki, siya ay wala pang experience na hindi kailanman nagkaroon ng kasintahan sa kanyang buhay, at tinanggihan ng mga babae bago pa man mag-propose sa kanila. Ngunit lahat ng ito ay nagbago nang hindi niya sinasadyang malaman ang sikreto ng babaeng ito na may berdeng buhok na crush niya. Si Asahi ay kilalang kilala sa hindi niya kayang magtago ng mga sikreto, ngunit sa kabilang banda, siya ay isang masamang sinungaling din at sa huli ay laging nagsasabi ng totoo. Ang kaugalian na ito ay nakakaakit sa kanya na maraming kaibigan na tumatawa sa kanya, ngunit umaasa sa kanya sa parehong oras. Isang araw, habang naglalaro ng poker face kasama ang kanyang mga kaibigan, sina Shama, Uka, at Sakura, sinabi ni Asahi na ibang tao siya at maaari na siyang magtago ng mga lihim ng walang pagkukulang. Ngunit pagkatapos ay nagpapatuloy siya upang maibigay ang kanyang pagkatalo sa laro ng kanyang mga kaibigan, na tinatawag siyang isang basket na may malalaking butas. Ang lahat ay lumalapit sa kanya para sa tapat na mga opinyon, at ang mga tao ay humihinto sa pagtalakay ng mahahalagang bagay sa tuwing siya ay dumadaan sa kanila. Masama ang pakiramdam niya para sa kanyang sarili, ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang mga kaibigan na ito ay isang magandang bagay din, dahil lagi nilang mapagkakatiwalaan siya sa katotohanan. Kinalaunan noong araw na iyon, habang pumapasok sa English class nila, napaisip si Asahi at sinabi na kahit sikat siya sa pagiging chismoso, may isang sikreto na halos isang taon na niyang naitago. Pagkatapos, sinabihan ng guro ang isang kapwa-estudyante na nagngangalang Yuko na tumayo at basahin ang nakasulat mula sa aklat-aralin. Ito ay kapag si Asahi ay tumingin sa kanya at naisip na, sa katotohanan, siya ay umiibig sa babaeng ito at itinatago ang kanyang sikreto sa lahat ng oras na ito. Ang sabi niya ay talagang misteryoso at maganda siya para sa kanya. Palagi siyang nauuna sa lahat sa umaga, ginugugol ang kanyang mga breaks ng mag-isa, at huling umaalis sa paaralan. Patuloy siyang nakatitig sa kanyang likuran habang nagtataka tungkol sa kanya, at pareho silang nagkakaroon ng eye contact habang siya ay umupo ulit. Dahil dito ay talagang nahiya si Asahi at sobrang nabalisa sa kanyang upuan, at sa huli ay tumalon siya sa kanyang kaibigan sa gilid at nagsimulang gumawa ng mga paipang dahilan para magdulot ng kaguluhan. Sinabihan siya ni Shaman na huminahon at maupo sa kanyang upuan, ngunit sa huli ay labis siyang nag-aalala tungkol sa pagtatago ng kanyang sikreto, at nakalimutang makinig sa kanyang guro na nagsasabi sa kanya na sagutin ang kanyang tanong. Ibinalik niya siya sa realidad sa pamamagitan ng pag-iling sa kanya, ngunit ang kinatawan ng klase, si Aizoa, ay nagpakalma sa kanilang dalawa habang nagpapatuloy ang klase. Para sa natitirang mga klase, ginugugol ni Asahi ang kanyang oras sa pagtingin kay Yuko at nagtataka kung bakit siya palaging nag-iisa, at natatamaan ng bola sa oras ng sports dahil doon. Pagkatapos ng mga klase, tinanong siya ni Uka kung kailan niya balak magtapat kay Yuko. Nang marinig ito, iniluwa ni Asahi ang kanyang inumin at nagtanong kung paano niya ito nalaman. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay sumagot na ito ay medyo halata sa kung paano siya palaging tumitingin sa kanya, at naalam nila ang tungkol dito sa halos isang taon na ngayon. Dahil dito, si Asahi ay nawalan ng pag-asa sa kanyang sarili, ngunit pagkatapos ay pinakalma niya ang kanyang sarili at humingi ng paumanhin sa pagtatago nito sa kanila ng napakatagal. Sinabi ni Nashama at Sakura na ayos lang, at lahat ay may isang lihim or dalawa na hindi nila gustong ibahagi. Ngunit sinabi ni Uka na ito ay talagang isang problema, at nagpapaalala sa kanya ng oras na siya ay tinanggihan ni Aizoe, bago pa man niya ito nagawang mag-propose sa kanya dahil halatang halata niyang gusto siya nito. Sinabi ni Uka sa kanya na gumawa ng pagbabago sa pagkakataong ito, at ipagtapat ang kanyang nararamdaman bago siya ma-reject ng wala saan. Lahat sila ay nagsama-sama at sinabi sa kanya na sila ay naruroon upang aliwin siya pagkatapos at itulak siya na umamin, kaya napagtanto ni Asahi na pinalibutan niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mga kaibigan na hindi man lang maaliw ang posibilidad na matanggap ang kanyang panukala. Gayunpaman, pinasalamatan niya silang lahat at sinabing pupunta siya at ipagtatapat ang kanyang nararamdaman ngayon, at nagpa siya na pumunta sa silid-aralan upang magbigay ng liham ng pag-ibig kay Yuko. Samantala, pinag-uusapan ni Nashama at Sakura kung paanong sikat si Yuko sa pagiging hindi malapitan, kaya tila walang pag-asa. Ngunit nagtanong si Uka kung hindi nila ito napansin, ngunit madalas ding tinatitigan ni Yuko si Asahi, na ikinagulat nilang dalawa.
pagbalik sa silid-aralan, inihanda ni Asahe ang kanyang sarili na ihatid ang liham ng personal at binuksan ang pinto para kausapin si Yuko, at sa wakas ay tumingin kay Yuko na nakaunat ang kanyang mga braso at may malademonyong pakpak sa buong view. Parang may ilang paniki ding lumilipad sa paligid niya, at parang may dalawang pangil ang bibig niya. Ito ay gumagawa sa kanya ng lubos na pagkabigla. Nagkatinginan silang dalawa at nagpakawalan ng malakas na sigaw. Agad na itinago ni Yuko ang kanyang mga pakpak at pangil, at tinanong kung may nakita ba siya. Sinusubukang magsinungaling ni Asahe, ngunit masyadong halata sa kanyang mga ekspresyon sa mukha. Bumalik sa upuan sa labas, iniisip ni Uka at ng iba kung nagpa siya si Asahe na umiyak ng mag-isa pagkatapos na ma-reject. Ngunit pagkatapos ay ang kanyang kaibigan noong bata pa at ang presidente ng club ng pahayagan, si Akimi, ay nagpakita at nagtanong kung nasaan si Asahe. Sinabi niya na siya ay naghahanap ng isang scoop at sinabi sa kanila na magbigay ng impormasyon, ngunit lahat sila ay nagpasya na tumakas upang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa kabilang banda, sinabi ni Yuko kay Asahe na sa katotohanan, siya ay isang vampira at palaging sinusubukang itago ang kanyang pagkakakilanlan, sa pamamagitan ng hindi madalas na pakikisalamuha sa iba at pakikipag-usap sa kanila sa magalang na paraan upang itago ang kanyang mga pangil. Tinanong ni Asahe kung hindi siya magiging abo mula sa sikat ng araw, ngunit ipinaliwanag niya na ang lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang ni Ed Kaluwag. Ngunit talagang nangingitim siya kung mananatili siya sa ilalim ng araw ng napakatagal. Kaya naman maaga siyang pumapasok at talagang late na umaalis dahil ayaw niyang pumapasok sa paaralan na may nakakakilabot na kayumangging kutis araw-araw. Nasira ang buong misteryosong katauhan na nasa isip ni Asahe sa paligid niya nang marinig ito, at napagtanto niyang isa lang itong normal na babae na may ilang kakaibang problema. Tinanong niya siya kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanyang pagiging vampira, at sinabi ni Asahe na sa tingin niya ay maganda ito, na nagpapakita na siya ay isang tunay na tao ng kultura. Sinabi ni Yuko na akala niya ay alam na niya ang tungkol dito dahil palagi siyang nakatitig sa kanya, at napagtanto ni Asahe na hindi lamang siya isang normal na babae ngunit talagang masama rin sa pagkuha ng damdamin ng iba tungkol sa kanyang sarili. Idinagdag pa ni Yuko na masaya siyang malaman na ang huling araw niya sa paaralan ay kasama siya, at ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay naglagay ng kondisyon sa kanya na kailangan niyang bumalik sa bahay kung may makakaalam tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. At ngayong alam na niya ang tungkol dito, kailangan na niyang umalis. Sinabi ni Yuko na ang pagiging masaya sa normal na buhay sa paaralan ay masaya, ngunit ito ay talagang nakakalungkot kay Asahe habang inaalala niya ang kanyang pag-uugali, at kung paano niya palaging iniiwasan ang lahat at tila wala siyang kaibigan. Sinabi ni Asahe na kahit na siya ay isang tsismosong lalaki na hindi makapagpanatili ng sikreto ng ibang tao, gagawin niya ang kanyang makakaya upang itago ang isang ito tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at kung papayagan niya ito, gusto niyang maging kaibigan ito. At nang ganoon lang, ni-friendzone niya ang sarili niya bago pa man magtapat ng nararamdaman sa kanya. Ito ay talagang nagpapasaya kay Yuko, at siya ay nagsimulang umiyak dahil wala siyang kaibigan sa kanyang buhay paaralan at sinabi na kung hindi siya tatutol, gustong-gusto niyang maging kaibigan din ito. Pagkatapos nito, nagpasya silang dalawa na manatili ng gabi sa paaralan hanggang sa paglubog ng araw at pagkatapos ay umuwi. Sa kanilang paglabas, sinabi sa kanya ni Asahe na mayroon din siyang lihim na itinatago sa kanya, at magugustuhan niya ito kung marinig siya nito kapag nagpasya itong ibunyag sa kanya. Samantala, nakita namin si Aizawa na nakaupo sa ilang high-tech na sci-fi machine na may maraming lumilipad na screen, habang nire-record niya sina Asahe at Yuko na late na naglalakad palabas ng paaralan at nagtataka kung ano ang ginagawa nila doon sa oras na ito. Sina Asahe at Yuko ay sabay na naglalakad pa uwi, at binanggit ni Asahe kung paano siya kinakabahan sa kanyang kakayahang magtago ng mga lihim. Sinabi ni Yuko na para sa kanya, natapos ang kanyang buhay paaralan nang malaman niya ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaiba, tinanggap siya ni Asahe at nag-alok pa na maging kaibigan niya, at wala nang higit na nagdudulot ng kagalakan sa kanya kaysa doon. Idinagdag pa niya na hanggat sinusubukan ni Asahe ang kanyang makakaya, sapat na iyon para sa kanya, at kahit isang araw ay lumabas ang kanyang sikreto sa publiko dahil sa kanya, magiging maayos siya. Ito ang nagpapagaan kay Asahe, at ipinangako niyang gagawin niyang muli ang kanyang makakaya habang pauwi sila sa kanilang mga tahanan. Samantala, si Aizawa ay sinundan sila ng ilang sandali sa kanilang paglalakad at nagtataka kung ano ang kanilang pinag-uusapan.
Kinabukasan, tinanong ni Sakura at ng iba pa si Asahi tungkol sa kanyang pag-amin at kung paano ito nangyari. Nagpustahan sila sa pag-reject sa kanya, ngunit ipinahayag ni Asahi na magkaibigan na sila. Sa sandaling iyon, pumasok ang guro sa klase, at si Aizawa ay tumayo at sinabi sa kanya na siya ay 1 minuto at 34 na segundo na late, at ito ay magpapakita ng masama sa kanyang karera bilang isang guro. Sinabihan siya ng guro na huminto sa pagsasalita at maupo dahil mas matagal pa nitong hahawakan ang kanilang lecture. Pinagtatawanan siya ni Shama at sinabing mahigpit ang class rep gaya ng dati at tinawag siyang Iron Lady. Pagkatapos noon, nakita namin si Aizawa na tumingin kay Asahi at nag-iisip noong nakaraang tag-araw nang tinawag siya nito sa likod ng paaralan, at sinabihan itong ihinto ang pagtitig sa kanya. Sinabi niya sa kanya na wala siyang kahit isang atom ng interes sa kanya, at ang patuloy na pagsubok ay magiging tulad ng pakikipaglaban sa isang natalong laban. At pagkatapos, upang tapusin siya, sinabi ni Aizawa sa kanya na ang kabiguan ay ang unang hakbang sa tagumpay, kaya dapat siyang pumunta at hanapin ang kanyang sarili ng isang bagong landas. Pagkatapos ay sinabi niya na medyo matagal na mula noon, at tinanggap niya ang payo niya at nakahanap ng bagong landas sa anyo ni Yuko. Ngunit sa ilang kadahilanan, talagang nagagalit pa rin ito sa kanya, at hindi niya matukoy kung bakit. Pagkatapos ay iniisip ni Aizawa kung hindi niya naiintindihan ang buong sitwasyon, dahil hindi niya ito hinayaang magsabi ng anuman, at iniisip niya kung talagang mahal siya nito or hindi noong panahong iyon. Ang labis na pag-iisip na ito ay higit na nauwi sa conspiracy, habang iniisip niya kung alam niya ang tungkol sa kanyang sikreto at nagpa siya na harapin siya tungkol dito. Sa oras ng pahinga ng tanghalian, tumatawag siya sa kanya at hinihiling sa kanya na linawin kung talagang mahal niya siya noon. Ito ay talagang nagpapalito kay Asahi, ngunit sinabi niyang oo, at gumaan ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay nakakaakit ng maraming atensyon habang ang kanyang mga kaibigan ay lumapit sa kanila, at nagtatanong kung sinusubukan ni Aizawa na ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya. Ngunit tahasan niyang itinanggi iyon at sinabi na ang kalunos-lunos na mga lalaking tulad ni Asahi ay nagpaparamdam sa kanya ng sakit, at sinabing kung anong uri ng isang lalaki ang mahuhulog sa isa pang babae pagkatapos na tanggihan ng isa. Ang lahat ng komentong ito ay tumama kay Asahi na diretso sa kanyang kaluluwa, at kinaladkad siya ng kanyang mga kaibigan habang sinasabi sa kinatawan ng klase na huminahon, dahil na friend zone ang kawawang lalaki noong isang araw. Kinalaunan sa araw na iyon, pagkatapos ng mga klase, pumunta si Asahi sa silid-aralan kasama si Yuko at pinapanood siyang kumakain ng tanghalian. Hindi pala niya ito kinakain tuwing lunch break para itago ang kanyang mga pangil, at ito ay madalas na nagiging sanhi ng pagtunog ng kanyang tiyan na parang gutom na dambuhala. Habang pinapanood siyang kumakain, sinabi ni Asahi na natutuwa siyang malaman na nakakakain siya ng mga normal na bagay, dahil naisip niya na ang mga vampira ay kumakain lamang ng dugo. Pagkarinig nito, tinawag niya itong walang isip at sinabing wala siyang ideya kung anong uri ang mga vampira dahil hindi siya isa. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Yuko na ang pagsipsip ng dugo ng isang tao ay talagang sensual at sagradong bagay na ginagawa nila sa kanilang mga kasalan. Ang pagsipsip ng dugo ay mahalagang nangangahulugan na ang dalawang individual ay nakatali sa kawalang hanggan, at iyon ang kanilang paraan ng pagpapakasal sa isa't isa. Nang marinig ito, nagising ang pagka-alpha male ni Asahi, at gusto niyang sipsipin niya ang kanyang dugo. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Yuko na siya ay naghahangad ng isang bagay na matamis, at pagkatapos ay nagulat si Asahi, na nataman ang kanyang mesa at isang bag ng cream puff ay nahulog mula dito. Nagtataka si Asahi kung paano ito nakapasok dito, habang tinanong siya ni Yuko kung dinala niya ito para sa kanya bilang isang sorpresa. Sa pamamagitan nito, kinagat niya ang isa sa mga ito at nasusunog ang kanyang dila sa nakakabalisa na pampalasa. Inilabas niya ang kanyang mga pakpak at pangil, at sinimulang iuntog ang kanyang ulo sa dingding habang sinusubukang tiisin ang pampalasa. Tinitingnan ni Asahi ang mga cream puff at napansin niyang lahat ito ay tila masama, at ang isa sa kanila ay tila gumagalaw sa sarili. Nagpasya siyang kumuha ng tubig para kay Yuko upang matulungan siya sa maanghang na pagkain, at binuksan ang pinto ngunit nagulat siya nang makitang nakatayo si Aizawa sa kanyang harapan. Tila nagulat din siya nang makita siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon ng late, at pagkatapos ay tumingin sa likuran niya upang mapansin si Yuko na may mga pakpak at pangil at nabigla.
Sinubukan ni Asahe na ipagtanggol ang sikreto ni Yuko at nakiusap na itago din ito ni Aizawa, ngunit biglang bumukas ang likod ng ulo ni Aizawa, at lumabas doon ang isang mini Aizawa na may antena sa ulo na may nakatutok na baril sa kanila, at tinanong si Yuko kung saang planeta siya galing. Nagulat silang dalawa, at tuwang-tuwang lumapit si Yuko sa kanya at nagtanong ng lahat ng uri ng mga tanong tungkol sa kanyang hitsura at maliit na sukat. Sinabi ni Mini Aizawa na ginagamit nila ang planetang ito bilang kanilang base ng operasyon, at tinanong kung saang sangay siya kabilang, ngunit sinabi ni Yuko na siya ay vampira lamang. Pinaalalahanan siya ni Asahe na muli niyang pinalabas ang pusa sa bag. Sa pamamagitan nito, pareho silang umupo, na nalulumbay sa pagsisiwalat ng kanilang mga lihim na pagkakakilanlan ng napakadali. Lumingon si Asahe sa kinatawan ng klase at tinanong kung sino siya, at ipinaliwanag niya na siya ay isang alien at ang malaking katawan ay ang kanyang robot na dati niyang pinagsama sa mga tao. Ang kanyang mga species ay lihim na nagmamanman sa Earth, at dahil wala silang binanggit tungkol sa pagkatuklas ng mga vampira, kaya dapat ay maayos siya. Tinawag siya ni Asahe para sa paghahati ng buhok, ngunit lumingon si Aizawa sa kanya at sinabi na sa kasamaang palad ay kailangan niyang burahin ang alaala nito, na may kaugnayan sa kanyang lihim dahil malinaw na nakasulat ang kanyang emosyon sa buong mukha niya. Tinanong ni Asahe kung kaya niya ba talagang gawin iyon, at sinabi niyang oo habang naglalabas ng mabigat na martilyo mula sa kanyang alien secret storage. Pagkatapos ay sinubukan niyang umatake sa isang hit, ngunit iniwasan niya ito at pumunta sa Ultra Instinct mode para iwasan ang lahat ng kanyang pag-atake. Sinabi ni Asahe na siya ay medyo sigurado na ito ay isang normal na martilyo lamang, at sinabi ni Aizawa na nabasa niya ang tungkol dito sa manga ng mundong ito na ang paghampas ng isang tao sa kanilang ulo ng martilyo ay binubura ang kanilang mga alaala. Patuloy na tumatakas si Asahe habang hinahabol siya ni Aizawa, at tinanong pa niya si Yuko kung ayos lang sa kanya na malaman niya ang kanyang sikreto. Habang sinusundan siya, sinabi ni Aizawa sa kanya na maaari niyang alisin ang kanyang mga alaala tungkol sa sikreto ni Yuko pati na rin, at ito ay nagpatigil sa kanya. Pinag-isipan ito sandali ni Asahe at umupo at sinabing mas mabuti para sa lahat kung kalimutan niya ito, at hilingin sa kanya na gawin itong walang sakit hanggat kaya niya. Pinuri ni Aizawa ang kanyang pasya at naghanda na patumbahin siya, ngunit si Yuko ay lumipad at iniligtas siya sa huling sandali at umiiyak na sinabi na niya sa kanya kung gaano kasaya ang kanyang nadama sa pagtanggap niya sa kanya, at kung paanong ayos sa kanya na itinatago ang kanyang lihim ng ligtas. Dahil dito, masaya rin si Aizawa para kay Asahe, at nagpasya siyang ipagkatiwala rin sa kanya ang kanyang sikreto. Nang maglaon ng gabing iyon, nakita namin si Akimi na naglabas ng recorder mula sa isa sa mga mukhang masamang cream puff na itinago niya sa mesa ni Asahe, at nagsimulang ngumiti na parang balisa. Kinaumagahan, pumasok si Asahe sa loob ng paaralan at naisip na dapat niyang iwasan si Aizawa upang mabawasan ang pagkakataong mailabas niya ang pusa sa bag. Pagkatapos, napansin niyang nakikipag-usap si Akimi sa kanyang mga kaibigan malapit sa mga hose ng tubig. Itinali niya silang lahat at tinatanong sila tungkol sa kanya at kay Yuko at sa kanilang relasyon, ngunit inilihim nila ito at pinapahirapan sila. Kapag tumanggi silang sabihin sa kanya ang anumang bagay, binubuksan niya ang tubig sa mga hose at ginagawang parang mga fountain silang lahat. Sinabi niya na gusto niyang makita ang mga ito sa harap na pahina ng kanyang pahayagan, ngunit sa ngayon, ang lugar na iyon ay dapat mapunta kay Asahe, at pagkatapos ay tumalikod upang itanong sa kanya kung ito ay tama. Pagkatapos nito, binati siya ni Akimi at tinanong kung mayroon siyang sasabihin sa kanya at ipinakita sa kanya ang recording na nakuha niya mula sa cream puff na naputol bago nila pag-usapan ang anumang bagay na may kaugnayan sa mga lihim ni Yuko or Aizawa. Tinanong niya siya tungkol sa likas na katangian ng kanilang relasyon, ngunit agad na tumakas si Asahe, at nagsimulang habulin siya ni Akimi para sa kanyang scoop. Sinabi ni Asahe na hindi siya kailanman magsasabi sa kanya ng anuman dahil binubuli siya nito sa buong pagkabata nila, at inaalala niya ang mga panahong gumawa siya ng kwento tungkol sa pagbasa nito sa kanyang kama, at sa lugar na nagpapakita ng mapa ng Atlantis. Sa isa pang pagkakataon, ipinost niya ang kanyang unang love letter sa student board sa hallway at patuloy na ginawang miserable ang kanyang buhay. Sinabi ni Akimi na alam na niya na hindi siya makakalayo sa kanya, at bumunot ng tubo ng tubig mula sa lihim na imbakan ni Akimi at iginapos din siya.
Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang pag-record ni Yuko na nagtatanong kay Asahe kung sila ay nag-iisa sa silid, at kinumpirma ito ni Asahe at sinabi na ito ay sapat na upang mag-ulat ng isang maanghang na kwento, ngunit gusto niya ng higit pa mula sa kanya. Sinabi ni Asahe na magkaibigan lang sila, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Akimi, at iniwan siyang umiikot sa harap ng lahat habang nakabukas ang tubig. Sinabi niya na tatanungin niya si Yuko sa kanyang sarili kung ayaw niyang sabihin ito at tumakbo palayo, at sinundan siya ni Asahe sa kanyang klase. Pagdating doon, napansin niyang wala si Yuko at nagtataka kung lumabas ang kanyang sikreto at nagpasya siyang umalis sa paaralan, at tinanong ang guru kung nasaan siya. Sinabihan siya ng guro na huminahon at sinabing nilalagnat si Yuko, kaya nagpahinga siya. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang kanyang takdang aralin at sinabihan siyang ipasa ito sa kanya dahil mukhang matalik silang magkaibigan. Samantala, si Akimi ay nag-espiya mula sa labas ng silid-aralan at nalaman na si Asahe ay pupunta sa bahay ni Yuko pagkatapos ng klase. Sinimulan niyang habulin siya muli, ngunit iniligtas siya ni Aizawa sa pamamagitan ng paghila sa kanya sa isang palumpong at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Asahe sa kanya ang lahat at sinabi na kailangan niyang kumuha ng ibang tao na pupunta sa bahay ni Yuko para ihatid ang kanyang takdang aralin, at tinanong ni Aizawa kung ano ang mali sa kanyang pagpunta sa kanyang sarili dahil hindi niya talaga nililigawan si Yuko. Sinabi ni Asahe na ayaw niyang may masamang atensyon na mapunta sa kanya, at hindi niya ipagsasapalaran si Akimi na makita siyang pumunta sa kanyang bahay. Saglit itong pinag-isipan ni Aizawa at sinabing tutulungan niya ito dahil ayon sa kanyang pagsasaliksik mula sa pagbabasa ng manga ng mundong ito, alam niya na kung ang isang lalaki at isang babae ay pinapayagan na mag-isa ng walang anumang hadlang, madalas silang mag-date at hindi niya hahayaang mangyari iyon sa kanyang bantay. Ngunit pagkatapos, nahanap sila ni Akimi at nagsimulang humabol muli kay Asahe. Tumayo si Aizawa at pinigilan si Akimi at sinabihan si Asahe na tumakas. Sa kalaunan ay nakarating siya sa bahay ni Yuko at binigay ang kanyang takdang aralin. Tila nagmamadali siyang naglilinis ng kanyang silid bago siya dumating, at itinago ang duster sa kanyang kamay sa likod niya, na sinasabing gusto niyang panatilihing malinis at maayos ang kanyang silid. Pagkatapos ay inanyayahan niya siya sa loob, at itinala ni Asahe kung paano niya pinapanatili ang kanyang mga pakpak at pangil kapag siya ay nasa bahay. Umupo silang dalawa, at ibinunyag ni Yuko na ito ang unang pagkakataon na namuhay siyang mag-isa at maaari niyang malayang tingnan ang lahat, hindi kasama ang kanyang aparador dahil talagang inilagay niya ang lahat ng kanyang duming damit doon. Umupo silang dalawa at uminom ng tsaa, at nag-uusap tungkol sa mga paksa tulad ng kung paano itinuturing ang mga kabaong na mamahaling kama para sa mga vampira, at kung paano siya namumuhay ng simple dito. Ngunit pagkatapos, tinawagan ni Aizawa si Asahe at sinabi sa kanya na nakawala si Akimi sa kanyang mga hawak at dumiretso sa bahay ni Yuko. Narinig siya ni Asahe ng malakas at malinaw at nakaalis doon sa tamang oras. Ngunit pagkatapos nakarinig siya ng isang malakas na putok mula sa loob ng bahay at pumasok upang makita si Akimi na nakahiga sa sahig, at maraming dumi sa ibabaw niya mula sa aparador ni Yuko. Lumalabas na pumasok siya sa loob ng kanyang bahay sa pamamagitan ng bintana sa pagnanais na makita kung si Asahe ay nagtatago sa aparador, at inilibing sa ilalim ng lahat ng dumi. Nang maglaon ng gabing iyon, gumawa si Akimi ng pekeng kwento tungkol kay Asahe at Yuko na nag-iisa sa bahay ni Yuko, at magkasamang nagtsaa at ipinost ito sa student board sa harap ni Asahe kinabukasan. Sinabi ni Akimi sa kanya na dapat niyang sabihin sa kanya ang lahat ng sikretong alam niya, kung hindi, ipopost niya ito. Ngunit pinunit ni Asahe ang poster at nagsimulang tumakbo sa kanya upang makuha ang mga larawan sa kanyang kamera. Sa kanyang pagtakbo, nakatagpo niya si Yuko, at nang tanungin niya kung bakit siya tumatakbo sa mga pasilyo, sinabi niya na walang dapat ipag-alala at tumakbo pababa upang hanapin si Akimi. Naabutan din niya si Uka, na nagsabi sa kanya ng isang sikreto tungkol kay Akimi at sinabi na kung ito ay dumating sa puntong ito, dapat niyang gamitin ito upang mapa-attract siya. Pagkatapos noon, sinundan siya ni Asahe sa rooftop, at tinukso siya ni Akimi sa pamamagitan ng paghawak sa isang grupo ng mga peking poster sa hangin, at iniisip kung ano ang mangyayari kung ihahagis niya ang mga ito at makita ng mga tao. Si Asahe ay bumagsak sa lupa at nagmakaawa sa kanya na huwag gawin ito, at kahit na iniisip niya ito sa isang sandali, tinawag niya itong walang muwang at sinabi na kung siya ay nagmamakaawa ng ganito, kung gayon ay may malaking dahilan sa likod nito, at gusto niyang malaman iyon.
Kapag tila walang ibang paraan, nagpa siya si Asahe na gamitin ang sikretong sinabi sa kanya ni Uka at sinabi kay Akimi na ayos lang, at maaari na siyang magpatuloy at mag-post ng kwentong iyon. Idinagdag pa niya na gustong-gusto niya ito at nagsimulang bumuo sa salaysay na ito. Mahilig lang pala si Akimi na mangbuli ng mga tao, at kung ito ay isang kwento na makakabuti sa kanila, hindi na niya ito ipopost sa kanyang pahayagan. Nahuhulog siya dito at tumakas, tinawag siyang sinungaling. Nakita namin si Asahe na nakikipag-usap kay Uka tungkol dito. Sinabi ni Uka na kahit lumabas siya bilang isang bully, si Akimi ay maaaring maging isang mabuting babae na naglalagay lamang ng isang fasad. Sinubukan niyang humingi ng pahintulot sa kanya hanggang sa huling segundo, at isinama din ito sa fine print na ginawa ang kwentong ito. Nagtataka sila kung bakit kailangan niyang gawin ang lahat ng ito, at makikita namin si Akimi na nakaupo mag-isa sa hagdan, kinakausap ang sarili. Lumalabas na kausap niya ang kanyang salamin, at tila sinapian ito ng isang uri ng makadiyos na espiritu, ngunit pilit niyang hindi pinaniwalaan iyon. Parang may kakaiba din siyang crush kay Asahe, pero mukhang napag-isipan na niya ito at napagdesisyonan niyang panatilihing ganoon ang kanilang relasyon, kung saan siya ang bully at si Asahe ang kanyang biktima. Pagkalipas ng ilang araw, nakita namin si Asahe na nakaupo sa kanyang klase habang ang guro ay nagsasagawa ng isang aralin sa Ingles. Habang binabasa ang kabanata, tinitingnan niya si Shama at nahuli itong nakatingin sa isang magazine na gustong-gustong basahin ng ibang lalaki. Tinanong niya siya kung ano iyon, at nagpa siya siyang ipahamak ang kanyang kaibigan tulad ng iyong karaniwang mabuting kaibigan at sinabing nakuha niya ito sa kanya. Maging si Yuko ay nagulat, at sinubukan ni Asahe na ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi ito gumana. Sinabi ng guro na kukunin niya ang magazine para sa mga layuning pang-agham, at sasabihin sa kinatawan ng klase na harapin ang dalawang ito. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa upuan ni Aizawa at nalaman na ito ay walang laman. Ang kanyang mga gamit ay nasa mesa pa rin, at sinabi ng mga estudyante na nakita nila siya doon sa libreng panahon bago iyon. Nagtataka ang guro kung saan siya maaaring pumunta nang hindi sinasabi sa sinuman, ngunit pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang mga aralin tulad ng mga responsableng mga guro. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Asahe na may nakatitig sa kanya at lumabas upang malaman kung may makikita siya, at sa huli ay napansin niya si Mini Aizawa na sinusubukang agawin ang kanyang atensyon na parang ipis. Nagsimula siyang magpanik, ngunit lumapit si Mini Aizawa sa kanya at sinabihan siyang lumabas ng klase para makausap siya. Na-stress si Asahe, ngunit pagkatapos ay nagpa siya siyang bumangon at humingi ng pahintulot na pumunta sa banyo. Sinabihan siya ng guro na pigilan ito, kaya nabalisa siya at sinabi na kailangan na niya talagang pumunta sa banyo, at kung hindi siya papayagan nito, haharapin nila ang isang bagay na hindi nila magugustuhan. Dahil doon, pinalabas siya ng guro, at humingi ng tawad si Aizawa kay Asahe dahil kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang social life para tulungan siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Aizawa na kailangan niya ang tulong nito sa pag-recharge ng kanyang robot na katawan, at nagulat si Asahe nang malaman na nakabatay ito sa lumang teknolohiya tulad ng mga tradisyonal na baterya. Sinabi niya sa kanya na kasalanan niya ito dahil nang magpasya siyang lumabas at mag-recharge ng mga baterya sa panahon ng libreng panahon, natitasad siya sa pakikipag-usap niya kay Yuko tungkol sa paggawa ng isang bagay ng 5 beses sa gabi, at pakiramdam ni Yuko ay talagang napagod at nagustuhan ito. Hindi niya lubos na naiintindihan ang pag-uusap at sinabing hindi niya alam na ganito na sila katagal sa kanilang relasyon, ngunit sinabi ni Asahe na wala siyang ideya kung ano ang sinasabi niya, dahil pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang DVD ng pelikula na ibinigay niya kay Yuko, at nagustuhan niya ito kaya pinanood niya ito ng 5 beses sa isang gabi, at yun ang dahilan kung ba't siya napagod. Ito ay lalong nagpahiya kay Aizawa, at sinabi niya sa kanya na kalimutan ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Sa pamamagitan nito, lumipat sila sa paksa ng robot na katawan ni Aizawa, at sinabi niya sa kanya na ito ay nasa loob ng isang stall sa banyo ng mga babae. Sinabi niya na ito ay dapat naligtas dahil ang mga klase ay patuloy pa rin, at pinapakuha ang katawan ng robot at dalhin ito sa infirmary. Pumasok si Asahe at kinuha ito at napansin kung paano ito malambot at mainit tulad ng isang tunay na tao, at nang makita ang kanyang katawan na dinadala ni Asahe ay nahiya rin si Aizawa. Kapag nakalabas na sila, nakasalubong sila ni Yuko at pumunta sa infirmary para sabay na i-charge ang katawan ng robot.
Pagkatapos nito, nagpasalamat si Aizawa sa kanila at sinabing siya ay magpapatuloy at tingnan kung ang pasilyo ay malinaw, dahil ayaw niyang may mag-uumpisa ng tsismis tungkol sa kanilang dalawa na gumagawa ng masama sa infirmary ng mag-isa. Nagpasalamat ang dalawa sa kanya at hinihintay siyang bumalik ngunit narinig nila si Akimi na sumisigaw mula sa pasilyo at tumakbo palabas upang makita kung ano ang nangyari. Pagdating doon, nakita nilang hawak niya si Mini Aizawa sa kanyang kamay, na ikinagulat ng mga buhay na liwanag ng araw at mga pakpak ng paniki mula sa kanila. Nagtataka siya kung isa ba ito sa 7 kababalaghan ng paaralang ito na tinatawag na engkanto sa pasilyo, ngunit pagkatapos ay nagtataka kung bakit kamukha ito ng class rep. Pagkatapos ay naisip ni Akimi na ito ay isang action figure, ngunit sinabi na ito ay mukhang masyadong totoo para maging isa. Sinakiyan ni Asahi ang ideyang ito at sinabing isa talaga itong action figure, at sinusubukang baguhin ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya tungkol sa iba pang kababalaghan ng paaralan. Ibinunyag ni Akimi na ang iba pang mga kababalaghan ay kinabibilangan ng Phantom Horned Lady, ang Demon of Light, at kahit isang after-school vampire at nagtanong kung may alam sila tungkol doon. Dahil dito, pareho silang nagsimulang magpawis ng labis-labis, ngunit sinabi ni Akimi na gustong-gusto niyang makakuha ng isang scoop sa alinman sa mga alamat na ito, at likas na tumingin sa ilalim ng palda ni Mini Aizawa na parang isang habi ng kultura. Sinabi niya na ito lang ang unang instinct para sa sino man na gawin iyon sa isang action figure, at kung sino ang gumawa nito ay dapat na isang fan dahil ang modelong ito ay maaari pang damitan. Ang buong bagay ay talagang ikinagulat ni Aizawa, at ang mas masahol pa, si Shama ay sumali sa eksena, at inalok siya ni Akimi na tumingin din. Biglang sumabat si Asahi at sinabi na siya ang tao na lumikha ng action figure na iyon, at inagaw ito sa mga kamay ni Akimi at tumakbo palayo. Sinundan siya ni Shama at ng mga babae sa lahat ng kanilang mga tanong, at kalaunan ay nagawa ni Asahi na tumakas mula sa kanila at nagtago sa loob ng sports store. Habang sinusubukang harangan ang pinto, nakita namin ang isang may sungay na babae na gumagawa ng mahika sa kanyang opisina, at pinabigat nito ang bag na dala ni Asahi. Ginawa muli ng dalaga ang kanyang mahika at ginawang kasing laki ng isang normal na tao si Aizawa, ngunit ang kanyang antena ay kumikinang lamang kapag may nararamdaman siya para sa isang tao. Ang buong transformation ay nagpagulat sa kanila, at muntik pang mahulog sa isa't isa ngunit hindi nagtagal ay nabalik sila sa realidad nang marinig nila ang boses ni Akimi at Shama sa labas ng pinto. Mukhang handa na silang pumasok, kaya sinabihan ni Asahi si Aizawa na hampasin siya ng husto at magpanggap na parang nakita niya siya na may kasamang action figure, at dinidisiplina siya sa mga pinaggagawa. Nag-hesitate si Aizawa na gawin ito sa lalaking nagligtas sa kanya at nagtago rin sa kanyang lihim na ligtas, ngunit kalaunan ay pinaalis siya ng silid at pinalipad siya na parang NPC na may malakas na suntok. Pagkatapos ay nagkibit-balikat siya at tumakbo palayo sa lahat, habang pumunta sila kay Asahi at sinusubukang kamustahin ang kanyang kawawang estado. Sa kabilang banda, nagpa siya si Aizawa na bumalik sa infirmary upang makita ang kanyang robot na katawan, at nakita namin ang babaeng may sungay na pinakawalan ang kanyang mahika, at ibinalik nito si Aizawa sa kanyang mini-size. Kalaunan ng gabing iyon, ipinaliwanag ni Asahi ang lahat kay Yuko sa kanilang pag-uwi, at nakita namin si Aizawa na masaya na makita silang magkasama, ngunit sa parehong oras ay nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanyang hindi maipaliwanag at bagong nararamdaman para kay Asahi. Pagkalipas ng ilang araw, naabutan ni Asahi si Yuko habang papunta sa paaralan. Tinanong niya ito kung hindi pa late para sa kanya dahil namumula siya kapag sumikat ang araw, ngunit sinabi niya na ayos lang dahil ayon sa balita, uulan ng buong araw ngayon. Sa pamamagitan nito, pareho silang tumungo sa paaralan, at sa oras na marating nila ito, nakikita namin ang kalangitan na kasing linaw ng araw sa buong kaluwalhatian nito. Naglakad sina Asahi at Yuko papunta kay Aizawa, na napansin kung paano binago ni Yuko ang mga etnisidad sa magdamag at nagtanong kung nasa labas ba siya para bumili ng ilang mga gamit. Matapos siyang marinig, pinagsabihan siya ni Aizawa tungkol sa epekto ng UV rays at sinabing siya dapat ang higit na nakakaalam tungkol dito. Pagkatapos nito, tinanong niya kung nagsasabi siya ng totoo at hindi nagtatakip para sa isang paglalakbay na ginawa niya sa beach, ngunit ipinakita ni Yuko ang kanyang mga tan lines na nasa anyo ng kanyang uniforme. Si Asahi, dahil siya ay isang alpha male, ay tumingin at nakakuha ng isang malakas na sampal sa mukha ni Aizawa.
Sa gayon, sinabi niya kay Yuko na ang mga sinag ng UV ay dapat na parang mga bala sa kanyang balat, at sinabi na ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagsasanay sa bahay. Sinabi ni Yuko na magiging maayos siya sa sandaling makatulog siya, ngunit idinagdag niya na talagang interesado siya sa pagsasanay niyang ito at nais niyang subukan ito. Ito ay lubos na nagpapasaya kay Aizawa, at nagpasya siyang sanayin si Yuko sa mga paraan ng kanyang kaligtasan ng dayuhan, upang makaiwas siya sa sinag ng araw at maprotektahan ang kanyang sarili mula sa pagiging matangkad. Sa pamamagitan nito, pumunta sila sa playground ng paaralan at nagsimulang magsanay. Ipinaliwanag ni Aizawa na dapat manatili si Yuko sa mga anino at maglakad mula sa anino hanggang sa anino, upang maprotektahan ang sarili mula sa sinag ng araw. Nagseryoso si Yuko at hinintay na huminto ang sinag ng araw para makalukso siya sa susunod na anino, ngunit mukhang madaling sabihin pero mahirap gawin ito, at nagpasya silang magkompromiso at mag-iwas na lang ng sinag at maglakad mula sa anino patungo sa anino. Ang pagsasanay na ito ay nagpapatuloy sa buong gabi, at si Aizawa ay nagtatapos sa pagpapalipez ng gabi sa bahay ni Yuko. Kinaumagahan, si Asahi ay nakatagpo sila habang ang araw ay sumisikat at nagtataka kung ano ang ginagawa ni Yuko doon. Ipinaliwanag ni Aizawa na tapos na ang kanyang pagsasanay, at sinabi sa kanya na ipakita sa kanila ang kanyang natutunan. Sa pamamagitan nito, nagsimulang tumakbo si Yuko patungo sa paaralan habang nakadikit sa mga dingding at iba pang mga bagay na nagbibigay ng anino. Siya ay naging isang tunay na shadow ninja kapalit ng kanyang buhay panlipunan. Ngunit pagkatapos ay nahaharap siya sa malaking hadlang ng isang street vendor na nagbebenta ng bawang at mga krus. Inilabas ni Asahi ang kanyang libro sa pagsasaliksik ng bampira at nabasa na ang bawang ay maaaring magpabulag sa mga bampira, at agad na kinakain ang sample na iniaalok ng vendor sa kanyang sarili. Ngunit nang tanungin niya kung sinusubukan niyang punan ang kanyang stamina para sa isang gabi, iniluwa ni Asahi ang buong bagay sa mukha ng lalaki. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang krus at itinapon, ngunit nahuli ito ng aso at ibinalik kay Yuko. Nagsimulang sumigaw si Asahi, ngunit sa kanyang sorpresa, hinawakan ni Yuko ang krus at ipinakita na ang pagtingin dito ay nakakaramdam lamang siya ng kaunting pagkabalisa, at ang bawang ay nagpapatubig sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa paaralan nang sarado ang kanilang mga ilong upang maiwasan ang hindi kaaya-aya na hininga ni Asahi. Ngunit ang lahat ng ito ay nagtatapos kapag sila ay tumawid sa isang mahabang kalsada na walang anumang bagay sa paligid nito upang magbigay ng anino. Napabuntong hininga si Yuko sa pagkabigo, at sinabing hindi siya makakasama sa kanilang morning walk kung tutuusin at hahayaan na lang ito at papasok ng maaga sa paaralan gaya ng dati. Naawa sina Asahi at Aizawa sa kanya at nakaisip sila ng mga walang katotohanang ideya tulad ng pagsusuot ng spacesuit or itim na latex suit para maiwasan ang UV rays. Iminumungkahi pa ni Aizawa na gumawa ng isang robot na katawan para sa kanya tulad ng sa kanya, ngunit pinahintulutan ito ni Asahi dahil ito ay masyadong malaki para sa kanya upang isuot. Pagkatapos nito, iniisip nila kung mayroong ilang uri ng sunscreen na maaaring isuot ng mga vampira ngunit sinasabi na kung mayroon, hindi sila nasa ganitong sitwasyon sa unang lugar. Habang nakatingin kay Yuko, iba ang ibig sabihin ng pawisan niyang mukha. Upang protektahan ang kanyang mukha, nagpasya siyang magsinungaling sa kanila at sinabing walang ganoong sunscreen, at nagtungo sila papunta sa paaralan. Ngunit kinaumagahan, nakita ni Asahi at Aizawa si Yuko na naglalaro sa sikat ng araw na walang kulay at hinahabol siya para sa mga sagot, at kalaunan ay ibinunyag niya na ang ideya ng paggamit ng sunscreen ay hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan, ngunit ngayon ay ayos na ang lahat. Sa susunod na katapusan ng linggo, inanyayahan ni Yuko si Asahi sa isang amusement park, at iniisip niya kung ito ay isang date. Ngunit pagkatapos ay nagpakita si Yuko at sinabi na niyaya niya siya at si Aizawa na pumunta sa amusement park ng magkasama, dahil hindi pa siya pumunta ng mag-isa dahil sa kanyang sitwasyon sa kutis. Ngunit ngayong nalutas na ito salamat sa kanila, gusto niyang ibahagi ang karanasang ito. Pero sa kasamaang palad, mukhang hindi makakarating si Aizawa. Sa kabilang banda, nakikita natin si Aizawa na umiinom ng gatas sa kanyang apartment at nagsasabing, "You are welcome" kay Asahi habang iniisip niya na ito ay magiging isang perpektong date para sa kanilang dalawa. Bumalik sa amusement park, dinala ni Yuko si Asahi sa isang roller coaster ride, at pareho silang sumisigaw na parang mga buntis na pato at medyo natakot pagkatapos.
Pero mukhang nasabik na si Yuko sa mga thriller rides, at mas pinili niya ang mas crazier ride sa susunod. Pagkatapos ng maraming kasiyahang magkasama, dumaan sila para kumain ng ice cream, at sinabi ni Yuko na noon pa man ay gusto na niyang pumunta rito kahit mag-isa dahil ito ang lugar kung saan nagkaroon ng unang date ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag niya na siya ay isang kalahating vampira, kalahating tao, at ang kanyang ama ay ang vampira. Ito ay tunay na isang kwento mula sa manga ng isang babae para sa kanyang mga magulang dahil sila ay nag-aral din sa parehong paaralan, at nanirahan ng magkasama habang itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. At kaya naman napagdesisyonan niyang pumasok na rin sa kanilang paaralan. Siya ay halos gumawa ng isang koneksyon ng mga katulad nito ng kung paano siya at Asahi ay nagkita, ngunit pagkatapos ay pareho silang nahiya at tumalikod. Pagkatapos noon, pumunta sila sa isang haunted house at naabutan nila ang isang lalaki na nagpapanggap na vampira, at habang sinasabi niya na sisipsipin niya ang kanilang dugo, sinampal siya ni Yuko at sinabi sa kanya kung gaano kasama na sabihin iyon sa isang tao na hindi man lang niya kilala. Sa pamamagitan nito, tinawag nila itong isang araw at bumalik sa bahay. At nagtataka si Asahi kung may iba pang mythical na nilalang tulad ni Wolfman, at iba pa kung saan nakatira si Yuko. Sinabi ni Yuko na mayroon, at ang isa sa kanyang mga kaibigan noong bata pa ay isang wolfman, at talagang ikinagulat ito ni Asahi, at nagsimula siyang mag-alala tungkol sa lalaking kaibigan niyang ito noong bata pa siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Yuko na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Sa kabilang banda, nakita namin ang ama ni Yuko na tinatawag ang nasabing kaibigan sa kanyang bahay, at sinabihan niya itong imbestigahan sina Yuko at Asahi at kumpirmahin kung ligtas sa kanya ang sikreto nito. At kung sa tingin niya ay hindi, pagkatapos ay agad niyang tapusin ang kanyang buhay sa paaralan at iuwi siya sa bahay. Sumang-ayon ang Wolfman at sinabi na gusto niyang hayaan siyang pakasalan si Yuko kung iuuwi niya ito. Bumalik sa kalsadang patungo sa amusement park, nakita namin sina Asahi at Yuko na naglalakad ng magkasama, at nakasalubong nila ang isang maputing buhok at mukhang ligaw na lalaki. Mukhang kilala ng lalaki si Yuko, at lumapit ito sa kanya habang nagrereklamo tungkol sa hindi niya pagsagot sa kanyang mga tawag. Tinawag siya ni Yuko na Shiru at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Nagtataka si Asahi kung sino ang lalaki na ito at kung bakit napakapamilyar niya kay Yuko, at iniisip kung siya ba ang childhood friend na sinasabi niya. Samantala, sinabi ni Yuko kay Shiru na siya nga ang tumatawag sa kanya, ngunit palaging si Shiru ang nasa kabilang panig, kaya hindi niya ito kasalanan. Pagkatapos ay tinanong siya ng lalaki kung ano ang ginagawa niya sa ilalim ng araw at hinawakan pa ang kwelyo ni Asahi, tinanong siya kung sino ang tinatitigan niya. Ngunit pinatahimik siya ni Yuko sa pamamagitan ng paghahagis ng isang stick sa hangin, at ginawa siyang kusa na kumuha nito para sa kanya na parang aso. Pagkatapos ay pinutol ng lalaki ang stick at tumalikod upang tanungin siya kung ano ang ginagawa niya rito kasama ang lalaking iyon, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa amusement park sa likod nila at ikinonekta ang mga tuldok na dapat silang nag-date at nagsimulang magalit. Nag-aalala si Asahi para sa kanyang buhay, ngunit pagkatapos ay nalungkot si Shiru at tumalikod upang sabihin kay Asahi na pangalagaang mabuti si Yuko nang may luha sa kanyang mga mata. Mabilis na napagtanto ni Asahi na si Shiru ay may gusto rin kay Yuko, ngunit isa ring taong may karangalan at sinusubukang bigyan siya ng paraan. Ngunit dahil siya ang alpha na lalaki, lumapit si Asahi sa kanya at sinabing magkaibigan lang sila at iyon lang, wala ng iba. Narinig din ito ni Yuko at agad na nakuha ang kanilang pinag-uusapan at ipinagtanggol ang kanyang sarili sa pagsasabing may isa pang babae ang dapat nakasama nila, ngunit siya ay nakaligtas sa huling sandali at na sila ay magkaibigan lamang, at na walang paraan na gagawin niya iyon sa isang lalaking tulad ni Asahi. At lahat ng mga pananalitang ito ay nagpatambo sa puso at kaluluwa ni Asahi. Pagkatapos marinig ito, lumingon si Shiro kay Yuko at tinanong siya kung normal na tao si Asahi. Nang makumpirma nito, tumalikod ito at humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa pagiging masungit sa kanya kanina, ngunit pagkatapos ay talagang lumapit sa kanya at nagtanong kung bakit hindi siya nabigla pagkatapos makita ang kanyang mga pangil. Nagulat ito sa dalawa, at ipinaliwanag ni Shiro na ipinadala siya ng kanyang ama doon upang makita kung ang kanyang sikreto ay pinananatiling ligtas. At nang makita kung paano hindi nag-react si Asahi matapos makita ang kanyang mga pangil, malamang na alam niya ang tungkol sa mga nilalang na tulad nila. Nagsimulang magmukhang malungkot ang mga bagay para sa kanila, ngunit nagpa siya si Asahi na ilagay muli ang kanyang buhay sa linya para kay Yuko at hinawakan si Shiro at nagsimulang literal na magsinungaling sa kanyang mukha.
Hinawakan niya ang kanyang kwelyo at sinabing wala siyang alam tungkol sa sikreto ng sinuman, at sinabihan siyang ihinto ang pagbibintang sa kanya ng mga bagay na hindi niya alam. Bukod dyan, sinabi niyang nabigla siya nang makita ang kanyang mga pangil, ngunit naisip na maaaring bahagi lamang ito ng ilang bagong trending fashion sa ngipin. Naluluha si Shiro dito, at nakipagtalo siya at tinanong siya kung paano niya maling tinignan ng isang natural na bagay na nagpapakita na siya ay isang wolfman para sa ilang peking ngipin. Pareho silang nagkakaroon ng isang walang katotohanan na argumento, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Shiro na papatunayan niya na siya ay isang tunay na wolfman sa pamamagitan ng pagtingin sa kabilugan ng buwan, at magiging isang magandang babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Shiyu at sinabi na siya ay isang wolfman, ngunit sa ngayon, sa ganitong anyo, siya ay tulad ng isang normal na babae. Pagkatapos ay tinukso niya siya gamit ang kanyang mga bagong lutong tinapay at humingi kay Yuko ng pambalot para sa mga ito, na nagdulot kay Asahe na dumyugo ang isang pool mula sa kanyang ilong tulad ni Sanji, at siya ay bumagsak. Sa kabilang banda, nakita namin si Aizawa na nag-aalala tungkol sa pagtanggi sa imbitasyon ni Yuko sa amusement park, at nagpas siyang pumunta sa kanyang bahay na may dalang lutong bahay na cake bilang paghingi ng tawad. Sa kanyang pagpunta doon, iniisip niya ang tungkol sa iba't ibang mga masasamang senaryo sa pagitan ni Asahe at Yuko, na nagpapahirap sa kanya, ngunit nagpasya siyang ipadala ang mga ito hanggang sa huli at dinala ang kanyang sarili sa bahay ni Yuko. Samantala, pumunta sina Asahe at Yuko sa bahay ni Yuko kasama si Shio, at ipinaliwanag niya na siya ay isang wolfman na may dalawang personalidad na magkasalungat ang kasarian. Kapag nakita nila ang buwan, nagpapalitan sila ng mga lugar, at habang nananatili rin ang kanyang kamalayan kapag nakabangon si Shiro, naaalala lamang niya ang nakikita niya mismo. Binalaan ni Yuko si Asahe tungkol sa pagiging ganap na walang modo ni Shiyu, ngunit sinimulan niya itong ligawan sa harap mismo ng babaeng vampira at talagang pinagsiselos siya. Sinubukan ni Yuko na lumaban sa pamamagitan ng pag-upo sa tabi ni Asahe at sinabihan si Shio na umalis, ngunit kapag walang gumagana, inilabas niya ang isang larawan ng kabilugan ng buwan, na tila gumagana din kay Wolfman at bumalik siya bilang Shiro. Nakita ang sarili sa mukha ni Asahe, agad na umatras si Shiro at nagsimulang makipagtalo sa kanya, at pagkatapos ay sinabing susunggaban niya si Yuko at aalis doon bago niya muling makita ang kabilugan ng buwan. Pinatigil lang siya ni Asahe gamit ang larawan at ginawa siyang Shio, na ngayon ay halos nasa ibabaw niya. Sa sandaling iyon, binuksan ni Aizawa ang pinto at iniisip kung maling bahay ang napuntahan niya, ngunit pagkatapos ay sinuri niya at tinanong si Asahe kung ano ang nangyayari. Tumakas siya, tinawag siyang manloloko, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at sinabi na ito ay isang hindi pagkakaunawaan at bumalik upang malaman kung ano ang totoong nangyayari. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya si Shiro sa ibabaw ni Asahe at iniisip niya kung ito ba ang bagay na nabasa niya sa manga ng Earth. Dahil dito ay talagang nawirduhan siya, at agad siyang tumakbo palayo. Nagawa ni Asahe na hindi sinasadyang ibalik din si Shiro bilang Shiyu. Sa pagiging makulit niya, humingi siya ng kiss kay Asahe at sinabing malalaman niya sa sarili niya kung babae siya or lalaki. Ngunit sinubukan ni Yuko na pigilan siya at sinabing hindi siya komportable. Tinanong ni Shio kung iyon lang ba talaga ang kanyang inaalala, at pinatumba si Asahe gamit ang kanyang mga assets. Pagkatapos ay lumapit siya kay Yuko at sinabing masama talaga siyang magbasa ng mga tao at ang kanilang mga emosyon, at iyon ang dahilan kung bakit siya nag-aalala tungkol sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mag-ingat, at sinabi na aalis siya bago siya bumalik bilang Shiro nang hindi sinasadya at magdulot ng gulo para sa kanila. Sa susunod na araw, ipinaliwanag ni Asahe at Yuko ang lahat kay Aizawa at inalis ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, ngunit pagkatapos ay nakuha nila ang balita na ang isang bagong estudyante ay sasali sa kanilang paaralan, at ito ay lumabas na walang iba kundi ang Wolfman na si Shio mismo. Agad niyang sinimulan ang pananakot kay Asahe gamit ang kanyang mga assets, at pinadugo niya ang mga fountain mula sa kanyang ilong. Ang kanyang mga kaibigan, sina Shama at Akimi, ay hindi umalis sa pagkakataong ito at kumuha ng maraming material mula dito. Ngunit pagkatapos ay nagawa ni Asahe na tumakas at kalaunan ay tumakbo kay Yuko. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang ilong na namumula, ngunit sinabi niya na ito ay wala at na ginagawa lang ni Shio ang kanyang gawain at sinusindak ang lahat.
Habang naglalakad sa hallway, iniisip ni Asahi kung paano niya nakatagpo ang isang kalahating vampira, isang alien na kumokontrol sa robot, at isang wolfman na nagbabago ng kasarian sa paaralang ito, kaya maaaring magkaroon ng mas kakaibang mga nilalang dito. Maya-maya lang, pareho silang nakakita ng isang babae na may kulay rosas na ulo na dumaan sa kanila, habang may bitbit na mga candy at isang pares ng mga sungay sa kanyang ulo. Pareho silang nabigla at nagpasya na sundan siya, at mabilis na napansin kung paano siya napapalibutan ng isang grupo ng mga uwak. Sinabi ni Asahi na siya ay dapat na isang pambihirang nilalang tulad ni Yuko at ng iba pa, ngunit si Yuko ay dumiretso sa babae at nagsimulang tapikin ang kanyang ulo at tinawag siyang cute. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Akane at ipinahayag na siya ang nakababatang kapatid ng kanilang guro sa klase, si Akari. Ito ay talagang ikinagulat ni Asahi, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang mga malalaking sungay na iyon sa kanyang ulo. Napansin iyon ni Akane at sinabing alam niya kung ano ang gusto nitong itanong, dahil maraming mga tao ang nagtatanong sa kanya kapag una siyang nakikilala, at pagkatapos ay sinabi na iniisip niya kung gaano siya kaliit sa kabila ng pagiging high school. Napasigaw si Asahi na hindi makapaniwala. Kaya't sinabi niya na dapat niyang tanungin ang tungkol sa pangalawang pinakasikat na bagay na itinatanong sa kanya ng mga tao, at ipinahayag na ito ay kung paano siya nakakakain ng napakaraming candy nang hindi tumataba. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Asahi at sinabing hindi iyon, at tinanong siya ni Yuko kung bakit ang hyper niya ngayon. Nagtataka ito kay Asahi kung sinasadya ba niyang umiwas sa tanong dahil maaaring si Akane ay may kondisyon na katulad niya, kung saan kapag lumabas ang kanyang sikreto ay maaaring kailanganin niyang lisanin ang kanyang buhay paaralan. Ngunit pagkatapos ay si Akane mismo ang nagsalita, at nagtanong kung nagtataka ba siya tungkol sa kanyang mga sungay na may madilim na aura sa paligid. Pagkatapos ay hinugot niya ang isa sa mga sungay at sinabing isa itong sikat na fashion accessory. Nagulat na naman ang dalawa nang tumingin sa kanya. Dahil doon, nagsimulang maglakad palayo si Akane at tinukso si Asahi gamit ang kanyang malademonyong buntot, ngunit nang sinubukan niyang ipakita ito kay Yuko, nawala ito. Nalaman namin na si Akane ay nagpaplanong guluhin ang dalawang ito, at gusto niyang lituhin ang mga tao sa pangkalahatan. Ngunit pagkatapos ay nakatagpo niya si Akari, at hinawakan siya sa kanyang mga sungay at pinarusahan siya dahil sa panggugulo sa kanyang mga estudyante. Sinabi sa kanya ni Akane na palayain siya at kung paano ang mga iyon ay tunay na sungay, at gumamit siya ng mga ilusyonaryong panlilinlang para magmukhang peke ang mga ito at ibunyag ang kanyang sikreto na siya ay isang demonyo, at normal lang sa kanya na makipaglaro sa tao. Nakatingin sa kanya si Akari na may inis na ekspresyon, at sinabi na nakakahiya na para sa kanya na makita ang kanyang lola sa tuhod na nakasuot ng uniforme sa paaralan. Dahil doon, pumunta silang lahat sa opisina ng punong guro upang pag-usapan ang bagay na ito. Ibinunyag ni Akane na siya ang punong guro ng paaralang ito, at siya ang nagpapahintulot na matanggap ang lahat ng mga natatanging estudyante na ito sa kanyang paaralan. Alam niya ang tungkol sa pagiging alien ni Aizawa at pagiging vampira ni Yuko, at sinabi niyang nabuhay siya ng libu-libong taon. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang malademonyong aura at binasag ang bintana sa likod nila, at sinabing dapat nilang tugunan ang kanilang mga nakatatanda ng may paggalang. Ngunit sinabi sa kanya ni Yuko na mainam na maglaro ng pagpapanggap ngunit dapat niyang gawin ito sa labas ng opisina ng punong guro. Ito ay talagang nagpagalit kay Akane, at sinabi niya na ibubuga niya ang lahat ng sikreto kay Asahi kung gusto niya. Ngunit lumapit si Yuko sa kanya at sinabihan siyang kumilos sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang bag ng potato chips at isang lollipop. Sinamantala ni Asahi ang pagkakataong ito upang kumpirmahin ang lahat kay Akari Sensei, at sinabi niyang nagsasabi siya ng totoo, ngunit idinagdag na hindi nakakagulat na pagdudahan siya ng mga tao kung paano niya sinasabing libu-libong taong gulang na siya, at siya ang punong guro ng paaralan habang nagmumukha na isang maliit na batang babae. Nagpagalit ito kay Akane, at napabungis-ngis lang si Yuko. Inilabas ni Akane ang kanyang aura at sinisira ang mga bagay sa kanilang paligid, ngunit sinabi sa kanya ni Akari na ibabawas niya ang gasto sa pagpapaayos mula sa kanyang sweldo, at dahil dito ay bumalik siya sa kanyang upuan na parang isang mabuting bata at umiiyak. Tinapik ni Yuko ang kanyang ulo at sinabing ayos lang, ngunit nagalit si Akane at sinabihan siyang itigil na ang pagtrato sa kanya na parang bata at tinawag siyang babyish girl. Sinabi ni Yuko na hindi siya babyish at ang kanyang cool beauty look ay masyadong mature para maintindihan niya.
Ito ang nagpapatawa kay Akane, at pareho silang nag-aaway tungkol sa kanilang fashion design at mature taste. Bilang mature na siya, nagpa siya si Shio na sumali din, at itinali nila si Asahe sa isang upuan upang makita kung gaano karaming pagdurugo ng ilong ang makukuha niya sa panonood sa kanila, upang makita kung sino ang may mas mature na panlasa. Si Shio ay nagpapatuloy upang manalo sa lahat ng mga kategorya, habang sina Yuko at Akane ay nagtapos sa isang kompetisyon upang makita kung sino ang makakain ng nakakalason na cream puffs nang hindi gumagawa ng masamang mukha. Pareho silang naging masama dito at nauwi sa pagsira sa buong gymnasium gamit ang kanilang mga demonyong aura, na nagdurusa kay Asahe at Akari bilang collateral na pinsala. Pagkalipas ng ilang araw, tinawagan ni Akari Sensei si Asahe sa opisina ng guro, at sinabi sa kanya na kailangan niyang kumuha ng ilang karagdagang mga aralin para makabawi sa cooking class na hindi niya napasukan kahapon dahil sa kanyang sipon. Sinabi ni Asahe na ang paggawa nito ng mag-isa ay talagang mahirap at malungkot, ngunit sinabi niya na hindi niya kailangang mag-alala dahil may ilang mga mag-aaral na umuulit din sa klase. Sa gayon, dinala niya siya sa silid-aralan ng pagluluto at hinahayaan siyang makilala ang kanyang mga kasamahang chef, sina Yuko, Shio, at Aizawa. Masaya si Asahe na makita silang lahat, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Yuko na nahihirapan sa bawang, at si Shio ay nagtataka kung paano niya magagamit ang mga gulay na iyon para sa kasiyahan, at si Aizawa ay nagpaplano kung anong uri ng hayop ang kanyang mahuhuli ngayon. Sinubukan ni Asahe na tanungin ang guro tungkol dito, ngunit hindi niya ito pinapansin at ipinaliwanag na magluluto sila ngayon ng curry at hiniling ng prinsipal na kainin ng mga guro ang curry. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi sila masyadong umaasa hanggat ito ay isang bagay na malapit sa isang curry. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung alam niya kung alin ang matamis sa asukal at asin, at tumakbo siya kapag sumagot siya ng tama, na sinasabing umaasa siya sa kanya. Iniisip ni Asahe kung anong klaseng gulo ang napasok niya, at inisip niya ang mga kakaibang ekspresyon na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kaibigan nang banggitin niya ang panghihinayang na hindi nakakain ng luto ni Yuko sa paaralan kahapon. Pagkatapos ay lumapit si Asahe sa kanya, at sinabi ni Yuko sa kanya kung paano naluluha sa bawang ang kanyang mga mata. Tinanong din ni Asahe si Shio tungkol sa kakayahan ni Yuko sa pagluluto, at sinabi niya na magaling magluto si Yuko basta't hindi siya mawalan ng gana or masyadong nasasabi. Pagkatapos nito, sumabak si Aizawa sa isang bagong recipe na kanyang nilikha gamit ang banal na kasulatan ng mundong ito na tinatawag na manga. Pagkatapos ay mahusay at tumpak niyang sinusunod ang mga tagubilin at nauwi sa paggawa ng chocolate cake sa halip na curry, na ikinagulat at nagulat ang lahat tungkol sa kanyang kawalang ingat ngunit henyo na paggalaw ng sabay. Nagalit siya sa kanyang mga resulta at ibinagsak ang cake sa bintana, na nahuhulog kay Akane, na nagkataong dumaan. Natikman niya ang cake at agad na binago ang anime sa Food Wars at sinabing si Aizawa ang gumawa nito. Samantala, napansin siya ni Akimi mula sa likod ng gusali at nagtataka kung isa siya sa 7 kababalaghan ng paaralan na ito at nagsimulang sumunod sa kanya. Sa kabilang banda, si Asahe at ang iba pa ay nagtutulungan at namamahala sa pagsasama-sama ng isang disenteng curry, maliban sa Ro. Titikman na ito ni Yuko, ngunit pagkatapos ay nagsimulang magtampo si Aizawa tungkol sa kanyang mga kabiguan, at kung paano siya natuto ng maraming bagay ngayon salamat sa pagtulong ng mga ito sa kanya. Sinabi niya na gagamitin niya ang mga araling ito at itutulak ang sarili na lampas sa kanyang mga limitasyon, at para patunayan na gagawa siya ng bagong uri ng Ru sa kanyang sarili. Ito ay nagpapasabik din kay Yuko, at sinusuportahan niya siya. Pareho nilang ginagawang pabrika ng paggawa ng lason ang buong lugar. Sa kabilang banda, ginamit ni Akimi ang lahat ng kanyang buwanang allowance para aliwin si Akane para sa isang pakikipanayam, ngunit tumanggi siya. Nahanap din sila ni Akari at nagpasya na parusahan ang punong guro dahil sa pangingikil sa isang estudyante. Dinala niya siya sa silid-aralan ng pagluluto upang alamin kung paano niluluto ang curry, ngunit pagkatapos makita ang nakakalason na kapaligiran sa silid-aralan, nagpasya silang dalawa na umalis at umorder ng pagkain. Kinabukasan, nagamok si Akane at sinira ang silid ni Akari pati na rin ang ilan sa kanyang mamahaling bote ng juice, at sinabing gusto niyang sabihin niya kay Aizawa na gumawa ng tsokolate para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ito ang pinakamasarap na tsokolate na natikman niya, at nagbabantang sisirain ang planeta kung hindi niya ito makukuha. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang mga demonyong kapangyarihan upang ipatawag ang isang asteroid at pinalipad ito patungo sa Earth na naging dahilan upang mapunta sa panic mode ang buong mundo.
Pagkatapos nito, dinala niya siya at ang mga mag-aaral sa silid-aralan ng pagluluto at ipinaliwanag kung paano nasa kanilang mga kamay ngayon ang kapalaran ng mundo, at kung hindi sila magtagumpay, lahat sila ay magiging alikabok ng kalawakan. Sinubukan ni Yuko na makipaglaro muli kay Akane, ngunit si Aizawa ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang sariling planeta at naging seryoso sa buong bagay na ito sa paggawa ng tsokolate. Ipinaliwanag niya na mayroon silang eksaktong 3 oras at 34 na minuto ang natitira, at nagsimulang magtrabaho sa kanyang unang batch ng mga tsokolate. Sa labas, nakikita natin ang buong mundo na nagpapanik at ang NASA ay gumagawa ng mga paraan upang ilihis or sirain ang asteroid bago ito tumama sa Earth. Ang bawat tao ay nananatili sa kanilang mga screen habang tinitingnan nila ang mahalagang kaganapang ito, na maaaring huli na nila, habang si Yuko at ang iba ay nagsusumikap sa paggawa ng tsokolate para sa punong guro. Malapit nang matapos ni Aizawa ang kanyang unang batch ng tsokolate. Ito ay talagang nagpapasaya kay Akane, at hinahangaan niya ang kanyang obra maestra ng isang tsokolate, ngunit pagkatapos ay itinapon ni Aizawa ang mga ito at sinabi na hindi niya magagamit ang mga mababang antas na tsokolate na ito upang iligtas ang buong mundo. Dahil doon, sinimulan niyang gawin ang kanyang susunod na batch, habang si Akane ay umiiyak na hindi niya matikman ang mga magagandang chocolate ball na iyon. Napansin ni Akari kung paano kahit si Akane ay hindi mapanatili ang kanyang mga depensa, habang kinokontrol ang isang asteroid at ginagamit ang katotohanan ito upang makaganti sa kanya. Itinali niya siya sa isang upuan at sinabing mawawala din ang asteroid kung siya ay mawawalan ng malay, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na ihanda ang sarili na kumain ng 3 oras na tsokolate na ginawa ng lahat maliban kay Aizawa. Ang buong pagpapahirap na mission ay nagsimula sa isang bulok na saging na tsokolate, at sa lalong madaling panahon ay tumungo sa curry cube at hugis sungay na jelly na gawa sa mapanganib na mga concoction ni Akemi, habang sumasali rin siya sa party sa pag-asang makuha ang halaga ng kanyang pera mula kay Akane. Makalipas ang 3 oras, sa wakas ay nagawa na rin nilang itumba siya, at lumiko ang asteroid. Nagmamadaling pumunta si Asahe sa cooking class para hanapin si Yuko, ngunit pagkatapos ay tiningnan niya ang gulo doon at nagpas siyang isara na lang ang pinto at umalis. Pagkalipas ng ilang araw, itinala ni Asahe kung paano naging mas mainit ang mga araw habang nakikipag-usap kay Uka. Sinabihan siya ni Uka na pumunta at ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Yuko, kung hindi ay dadaan pa ang mga taon at magkukubli pa rin siya sa friend zone. Itinulak niya siya na pumunta at tanungin siya sa isang date sa swimming pool, ngunit nagawa ni Asahe na gawing isang buong party ito sa pamamagitan ng pag-imbite rin kay Shio at Aizawa, na tumatawag sa kanya na talunan. Nalaman din niya na hindi marunong lumangoy si Yuko at ibinunyag niya na hindi rin niya kaya nagpa siya silang dalawa na pumunta at magsanay sa isa't isa. Kinabukasan, lahat sila ay tumungo sa water park at pampublikong pool at nag-e-enjoy sa kanilang araw doon, at inaresto ang isang lalaki dahil sa maling pag-uugali, at pag-aaral kung paano lumangoy mula kay Aizawa. Pagkatapos magsara ng parke, sinabihan ni Yuko si Asahe na pumunta sa paaralan sa gabi para makapagsanay sila sa pool ng magkasama, at nagawa nilang makalusot gamit ang isang shortcut na sinabi sa kanya ng ina ni Yuko. Magdamag silang sinasanay ang isa't isa at lalong lumalapit. Samantala, si Akane ay nag-espiya sa kanila gamit ang kanyang demonyong kapangyarihan, at sinabi kay Akari na naaalala niya na may isa pang vampira at mag-partner sa paaralan noong siya ay isang homeroom teacher, tulad niya, habang tinutukoy ang mga magulang ni Yuko, at nagtataka kung paano ang kanyang kwento ay parehong-pareho. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Asahe kay Yuko sa oras ng tanghalian at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanila sa tanghalian sa isang bagong kafe na binuksan kamakailan ng istasyon. Sinabi ni Yuko na gustong-gusto niyang gawin iyon, ngunit ang pagkain kasama ng lahat ay mapanganib dahil baka makita nila ang kanyang mga pangil. Ngunit pagkatapos ay kumukulo ang kanyang tiyan, at nagpa siya silang umalis pa rin. Pagdating doon, pumili sila ng isang bungkos ng mga cake at pastry, at tinanong ni Sakura si Yuko tungkol sa kanyang pamumuhay mag-isa sa kanyang apartment, at kung ano ang pakiramdam nito. Itinatago niya ang kanyang mga pangil gamit ang kanyang kamay habang kumakain, at mukhang maayos ang lahat, ngunit pagkatapos ay napansin ni Asahe ang kanyang mga pakpak na lumalabas sa kanyang likod habang siya ay nasa sabik, at siya ay talagang kinakabahan. Nag-iisip siya kung paano niya sasabihin kay Yuko na itago ang mga ito, ngunit pagkatapos ay nakakuha ng ideya mula kay Shama na gamitin ang kanyang telepono upang magpadala sa kanya ng mensahe. Pinadalhan din siya ni Shama ng message tungkol sa waitress.
Maya-maya lang, lumapit sa kanila ang waitress, at si Akimi pala iyon. Sa una, nagulat silang makita ang isa't isa doon, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Akimi kay Yuko ang tungkol sa kanyang mga bagong cream puff na ginawa niya, at pinangalanan ang mga ito na Z Cream Puff. Iniisip ni Asahi ang pinakamasamang senaryo kung saan lumabas ang sikreto ni Yuko, habang sinusubukan niya ang isa sa mga cream puffs na ito at sinabi na susubukan ang lahat ng mga ito sa kanyang sarili, na ginagawang kahit si Akimi ay nag-aalala para sa kanyang katinoan. Nag-aalok din si Shama na sumali, at pareho silang nawalan ng utak at kaluluwa sa mga cream puff gaya ng inaasahan. Pagkatapos nakita rin namin si Akane na pumasok sa shop, at parang may pinaplano siyang masama sa ilalim ng hood pagkatapos niyang makita ng malapitan ang salamin ni Akimi. Kinabukasan, nakita namin si Akimi na tumatakbo sa paligid ng paaralan at hinahanap ang kanyang salamin sa mata. Sa kalaunan ay naabutan niya si Asahi at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Nag-aalala si Yuko para sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Asahi na ang salamin ay hindi para sa kanyang paningin. Ngunit lumaban si Akimi at sinabing mahalaga ito sa kanya, habang iniisip kung paano ibinigay ang mga ito sa kanya ni Asahi noong mga bata pa sila at sinabing kailangan niya ang mga ito para mailabas ang kanyang masamang panig. Nang marinig ito, iniisip ni na Asahi at Yuko kung ang hindi paghanap dito ang magiging mas magandang ideya, na ikinagalit ni Akimi, at tumakbo siya para hanapin ito ng mag-isa. Sa huli ay nakatagpo niya si Shiyu, na tila naghahanap ng isang piraso ng kanyang uniforme. Pagkatapos nito, hinarap siya ni Aizawa. Sinabi niya na siya ay may utang sa kanya dahil sa kanyang pagsulat ng artikulong iyon tungkol sa kanyang pag-reject kay Asahi noong tag-araw. Ngunit sa kanyang pagtataka, humingi ng tawad si Akimi sa kanya at humingi ng paumanhin. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang kanyang ginagawa dito, at ipinaliwanag ni Aizawa na narinig niya ang tungkol sa pagkawala ng kanyang salamin mula kay Asahi at Yuko, kaya pumunta siya dito upang tulungan siyang mahanap ang mga ito. Nagpasalamat siya sa kanya at nagpapasalamat sa pagkakaroon ng mabubuting kaibigan, ngunit napansin nilang pareho si Akane na nakatayo sa gilid habang suot ang salamin ni Akimi. Sinimulan nilang habulin siya habang sinusubukan niyang pigilan ang mga ito sa pamamagitan ng paggawa ng maraming duplicate ng kanyang salamin, at maging ang paggawa ng mga clone ng kanyang sarili na may suot na mga kopya ng nasabing salamin. Ngunit pagkatapos ay napasigaw siya na hinayla siya ni Akari at ang kanyang mga clone sa loob ng silid-aralan, at pinahirapan sila bilang parusa. Sa huli ay nakuha muli ni Akimi ang kanyang salamin, ngunit ang kanyang sikreto ng salamin na naglalaman ng espiritu ay lumabas sa harap ni Aizawa. Pagkaraan ng araw na iyon, pareho silang umupo sa tabi ng ilog at nakikipag-usap sa espiritu, na nagsasabing siya ay isang Diyos ng kapalaran at sinusubukang patunayan ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila tungkol sa isang 4 na dahon na clover sa kanilang paanan, at isang bahaghari sa kabilang panig ng ilog. Nagtatapos din ito sa pagbubunyag ng nakaraan ni Akimi, at ang kanyang damdamin para kay Asahi mula pagkabata noong gusto niyang pakasalan siya. Ito ay talagang ikinagulat ni Aizawa dahil mayroon din itong nararamdaman para sa kanya. Sinimulan ni Akimi na iuntog ang kanyang ulo sa upuan sa kahihiyan at tinawag ang espiritu na Diyos ng kasawian, na ikinagagalit nito, at nauwi sa paggamit ng mga banal na kapangyarihan nito, na naging dahilan kung bakit si Asahi ay natural na lumapit sa kanila kasama si Yuko. Tinanong nila si Akimi kung nakita niya ang kanyang salamin at kung bakit hindi niya ito suot. Ngunit nag-aalala si Akimi na sasabihin ng mga salamin kay Asahi ang kanyang nararamdaman ng mag-isa. Alam din iyon ni Aizawa, kaya sinubukan niyang iligtas siya sa pamamagitan ng paghawak sa salamin sa huling sandali. Ngunit sa huli ay mukhang pinamukha ni Aizawa sa nag-confess siya ng kanyang nararamdaman kay Asahi sa halip. Nang marinig ito ni Yuko, nagpasya siyang ay lapit silang dalawa at gumawa ng plano kasama si Shiyu. Tinatawag nila sina Asahi at Aizawa sa araw ng pagdiriwang ng shrine, at gumawa ng plano tungkol sa pagsama sa kanilang mga kaibigan. Ngunit pagdating ng araw, nalaman ni na Asahi at Aizawa na nag-iisa sila doon. Agad nilang napagtanto na si Yuko ang gumawa nito at nagtataka kung dapat ba silang bumalik sa bahay, ngunit iminumungkahi ni Asahi na mag-enjoy sila ngayon na naroon na rin sila. Sa pamamagitan nito, nagpapatuloy sila upang makita kung ano ang inaalok ng mga quadra, at ipinakita ni Asahi si Aizawa sa paligid at itinuro sa kanya ang tungkol sa mga pagdiriwang at laro ng Earth. Sinabi rin niya sa kanya kung paano sila nagkaroon ng mga katulad na pagdiriwang sa kanyang planeta, at napakagandang bagay na ang kanilang mga species ay nakapag-usap sa isa't isa ng ganito.
Ang gabi ay naging napakaganda, at sila ay masaya, ngunit pagkatapos ay nakatagpo sila ni Yuko, na nagpasya na subaybayan sila sa simula ngunit nakalimutan ang tungkol sa kanila, habang siya ay naging abala sa paglalamon ng lahat ng iba't ibang uri ng pagkain na iniaalok sa pagdiriwang. Nang makita niya ang mga ito, nagsimula siyang tumakbo palayo. Hinabol din siya ni Asahe at Aizawa, ngunit nadapa si Aizawa dahil sa kanyang pananamit, habang sinusubukang protektahan siya ni Asahe. Siya ay nahuhulog sa ibabaw niya at ang kanyang mga ice cream cone ay nahuhulog sa kanyang mga mata, at pinapanood ito ni Yuko at Akimi na parang isang eksena mula sa isang nakakapanabak na Korean drama. Nasisiyahan si Akimi sa pagdiriwang kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki, ngunit pagkatapos makita si Aizawa na nakahiga sa ibabaw ni Asahe, nagsimula siyang masiraan ng bait at tumakbo palayo. Samantala, si Yuko ay tila nakaramdam din ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa buong sitwasyong ito, dahil sa kanyang hindi maipaliwanag na damdamin para kay Asahe. Kinabukasan, napansin ni Asahe kung paanong wala si Yuko sa klase at nagtaka kung saan siya nagpunta. Sinubukan niyang tanungin sina Aizawa at Akimi, ngunit tumakas din sila sa kanya. Tinanong siya ni Akimi kung paano niya inaasahan ang magiging pag-uugali ni Yuko pagkatapos niyang makitang niyakap niya si Aizawa ng ganoon, at sinipa siya bago sabihin sa kanya na pumunta at hanapin siya bago siya mawala sa kanya ng tuluyan. Samantala, nakita namin si Yuko na nakaupo sa opisina ng punong guro sa harap ni Akari, at tila wala na siya rito, na ang kanyang utak ay kumikilos na parang bato. Tinanong ni Akani kung tungkol saan ito, at sinabi ni Akari na hindi niya alam, ngunit ang makita siyang ganito ay nagpapaalala sa kanya, kaya dinala niya siya dito. Sinubukan ni Akani na pukawin siya, ngunit hindi tumugon si Yuko, at napagtanto nila na ito ay isang bagay na masama. Pagkatapos ay tinanong siya ni Akani kung talagang nag-alala siya nang makita ang kanyang lalaki na niyakap ng isang alien, at biglang nagsalita si Yuko at sinabing hindi niya lalaki si Asahe. Sinabi ni Akani na kitang-kita sa kung paano sila magkasama sa lahat ng oras. Sinubukan ni Yuko na sumagot at sinabi na si Asahe ay isang mabait na tao sa lahat, at mayroon siyang Aizawa, at sinusuportahan niya sila. Ngunit pinilit ni Akani ang kanyang nababagabag na mukha at sinabi sa kanya na kalimutan ang tungkol sa iniisip ni Asahe, at tinanong siya tungkol sa kanyang nararamdaman. Mukhang in denial si Yuko at nagalit at lumabas ng opisina. Sinubukan niyang sabihin sa kanyang sarili na hindi ito totoo at hindi niya ganoon kamahal si Asahe, ngunit pagkatapos ay tinukso siya ni Akani sa pamamagitan ng paggamit ng Shadow Clone Jutsu, na sinamahan ng Transformation Jutsu para ipakita sa kanya kung ano ang magiging hitsura nila ni Asahe bilang magpartner. Buong araw niya siyang kinukutya ng ganito, ngunit pagkatapos ay nahuli siya ni Akari. Binuhat siya ni Akari mula sa kanyang mga sungay at itinapon sa kabilang panig ng ilog, at pagkatapos ay sinundan siya upang maghatid ng ilang banal na paghatol sa kanyang demonyong sarili. Pagkatapos nito, napunta si Yuko sa totoong Asahe ngunit nagpa siya na tumakas sa kanya sa halip na harapin ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng araw na iyon, sinimulan ni Yuko na ilayo ang sarili kay Asahe dahil iniisip niyang mahal niya si Aizawa, at hindi makatwiran ang nararamdaman nito, kaya dapat niyang pigilan ang sarili na maging tinak sa pagitan ng relasyon ng kanyang dalawang matalik na kaibigan. Sa kabilang banda, napansin ng mga kaibigan ni Asahe na tila siya ay wala sa sarili at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag niya kung paano naging malayo at malamig sa kanya si Yuko nitong mga nakaraang araw, at nag-aalala na baka ayaw na nitong maging kaibigan niya. Iminumungkahi nila na tanungin siya kung maaari silang maglakad ng magkasama pagkatapos ng paaralan, at pagkatapos ay maaari niya itong kausapin at linawin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Samantala, nakikita namin si Aizawa na nahihirapan sa kanyang damdamin habang siya ay nagpasya na alisin ang hindi pagkakaunawaan na ito kay Yuko, at sabihin sa kanya na hindi siya nakikipag-date kay Asahe, ngunit pagkatapos ay nakatagpo niya si Akani, na nagpakita sa kanya ng larawan ng kanyang pagyakap kay Asahe sa Spirit Festival, at nag-aalok na tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap na makipag-date sa kanya bilang kapalit ng paggawa niya ng chocolate cake para sa kanya. Ngunit pagkatapos ay lumapit si Akari sa kanya at inihagis siya sa paligid, at sinabihan siyang itigil na ang panggugulo sa mga estudyante at kailangan pa niyang magtrabaho para mabayaran ang mga gastusin sa pagkumpuni, na nagmula sa kanyang pagsira sa kanyang silid. Kapag wala na siya, kinuha ni Aizawa ang larawan at sinabing kailangan niya itong sirain ngunit nagpa siya na itago ito para sa personal na paggamit.
Sa sandaling iyon, si Asahi at ang kanyang mga kaibigan ay lumapit sa kanya, at sinamahan din sila ni Akimi at napansin kung paano niya sinusubukang itago ang isang bagay mula sa kanila. Kinulit siya ni Akimi para makita kung ano iyon, at ang larawan ay nakita nilang lahat. Tinanong siya ni Asahi kung tungkol saan iyon, ngunit naglabas si Aizawa ng ilang ice cream mula sa lihim na imbakan ng kanyang sarili at itinapat ito sa kanyang mga mata. Sumandal si Asahi sa pader para pigilan ang sarili na mahulog ngunit nauwi sa isang wall slam kasama si Aizawa, at nagkataon si Yuko ay nakita sila ng ganito at lumalayo doon sa kalungkutan. Kinabukasan, sinubukan nilang dalawa na makipag-usap sa isa't isa, at sinabihan siya ni Yuko na makipag-usap sa kanya sa rooftop pagkatapos ng klase. Tinalakay ito ni Asahi sa kanyang mga kaibigan at nag-aalala kung ano ang maaaring mangyari, at hinihikayat nila siyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya bago siya tuluyang i-reject tulad ng sa simula ng serye. Nagpapakita sila ng suporta para sa kanya at sinasabi na naruroon sila para sa kanya, at maaari siyang umiyak sa kanila kapag nireject siya. Tumayo si Asahi at nagsimulang tumakbo patungo sa rooftop upang magtapat kay Yuko, habang si Aizawa ay nagpupumiglas sa kanyang nararamdaman. Sa huli, binibigyan siya ni Akimi ng push na ipaglaban ang kanyang nararamdaman para wala siyang pagsisihan sa hinaharap, at nagpasya siyang pigilan si Asahi na magtapat kay Yuko gamit ang kanyang mga espesyal na armas tulad ng pala at balat ng saging. Hinaharangan din niya ang daan gamit ang isang grupo ng mga mesa sa paaralan, ngunit kalaunan ay nalampasan ni Asahi ang lahat ng ito at nakarating sa rooftop. Ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto, nakita niya si Yuko na nadala ng isang malaking paniki nang humingi ito ng tawad sa kanya at nagpaalam sa kanya. Kaya naman napagtanto ni Asahi na hindi niya sinusubukang umamin sa kanya or tanggihan siya, ngunit sinusubukan niyang magpaalam nang malaman ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang sikreto. Nang makita niya ito, lumingon siya at tumingin kay Aizawa at sinabing kailangan niya ang tulong nito upang maibalik si Yuko. Pagkatapos nito, pumunta sila sa kanilang guro at sinabi sa kanya na si Yuko ay dinukot. Lahat sila ay bumubuo ng isang pangkat na binubuo ni Asahi, Aizawa, Shiyu, Akane, at Akari at tumungo sa bahay ng pamilya ni Yuko. Sa kanilang paglalakbay, binanggit ni Akari kung paano niya kinailangan na huminto sa pag-inom ng inumin sa loob ng maraming buwan, upang ma-afford ang bagong kotseng ito, at sinabi ni Akane na bibigyan niya sila ng tulong sa pamamagitan ng pagpaparating sa kanila sa bahay ni Yuko bago sumapit ang gabi. Pagkatapos ay pinatumba niya si Akari gamit ang kanyang mahika at pinalipad ang sasakyan na parang isang spaceship, at dinala sila sa mansyon ng vampira sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit sa paggawa nito, nawasak niya ang kotse, at nang magising si Akari, sinisigurado niyang mapaparusahan si Akane dahil dito at babayaran niya ito ng buo. Sa kabilang banda, pinasok ni Asahi, Aizawa, at Shiyu ang mansyon ng vampira at pumasok sa loob upang manatiling mababa ang profile, ngunit nakatagpo sila ng isang higanteng vampira. Sinabi sa kanila ni Shiyu na iyon ang ama ni Yuko, at lahat sila ay nagsimulang magtaka kung paano nakaligtas sa kanya ang kanyang ina. Tinanong ng matanda kung sino sila at kung ano ang relasyon nila sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, lumabas si Yuko at nagtanong kung ano ang ginagawa nila doon, at mukhang mayroon siyang matamis at maasim na relasyon sa kanyang ama kung saan iginiit nitong hindi siya kikilalanan nito ngunit mahal niya parent ito. Agad na ibinato ni Aizawa ang isang bola ng pulbos ng bawang sa matandang higanti, at ginamit ni Asahi ang sandaling ito para hawakan ang kamay ni Yuko, at lahat sila ay tumakbo palayo. Nang makalabas na sila, ipinaliwanag ni Yuko na hindi siya dinukot at hindi lumabas ang kanyang sikreto. Idinagdag pa niya na ang kanyang ina ay nagkasakit ng kaunti, at ang kanyang ama ay gumawa ng malaking deal mula dito at tinawag siya sa bahay upang alagaan siya. Nang marinig ito, nakahinga sila ng maluwag, ngunit pagkatapos ay tumalon ang matanda at nalaman na alam ni Asahi at ng iba pa ang tungkol sa lihim ni Yuko, at sinabihan si Yuko na bumalik sa bahay ngayon. Si Aizawa ay naghagis muli ng bola ng bawang at sinabihan si Asahi na tumakas, at sa pagkakataong ito ay dinala siya ni Yuko sa kanyang silid at sinabi na dapat silang ligtas doon dahil, ayon sa mga tuntunin ng vampira, at ang kanyang ama ay hindi dapat makalakad ng walang kanyang pahintulot. Pagdating sa loob, nag-uusap sila sa isa't isa, at inalis ni Asahi ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa relasyon nila ni Aizawa, at sinabi rin sa kanya ni Yuko kung paano siya mabuting kaibigan at, sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa paligid niya kamakailan at humingi ng tawad.
Kapag naayos na ang lahat ng ito, sinabi sa kanya ni Yuko na dapat sumuko ang kanyang ama sa susunod na umaga, at maaari na silang umalis kapag sumikat na ang araw. Pansamantala, sinubukan ng ama ni Yuko na pumasok, ngunit dinala ni Shio ang kanyang ina, at sinimulan niyang habulin ang matanda dahil sa pagiging walang modo sa mga kaibigan ni Yuko at paninira sa kanilang bahay. Sa sandaling umalis siya, iniisip ni na Asahi at Yuko kung paano sila magpapalipas ng gabi na magkasama sa kanyang silid, at dahil sa kaba, sinubukang mag-iwas ng tingin sa isa't isa. Ngunit pagkatapos nababahala si Yuko tungkol sa pagtingin ni Asahi sa kanyang aparador dahil sa kanyang hindi magandang gawi sa paglilinis, at sinubukan niyang takpan ito. Ngunit napansin ni Asahi ang ilang bagay na nahuhulog sa ibabaw ni Yuko mula sa itaas ng aparador, at nagpas siyang iligtas siya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya pababa. Sa sandaling iyon, pumasok si Aizawa at nakita sila sa awkward na posisyon, at inilabas ang kanyang martilyo upang patumbahin si Asahi dahil sa pagiging walang modo. Habang umiiwas sa kanyang mga pag-atake, nakuha ni Asahi ang ideya tungkol sa pag-blur sa kanyang alaala sa harap ng ama ni Yuko at ipinangako sa kanya na pananatilihin siya sa paaralan dahil marami siyang kaibigan doon. Dahil doon, lahat sila ay lumapit sa kanya, at iniharap ni Asahi ang alok at ipinangako sa kanya na kung buburahin niya ang lahat ng alaala ni Yuko, papayagan niya itong manatili sa paaralan. Sumang-ayon ang matanda, at hiniling ni Asahi kay Aizawa na gawin ito. Dinampot niya ang martilyo ngunit pagkatapos ay sinabi na hindi niya ito magagawa. Kinuha ni Asahi ang martilyo mula sa kanya, at nagpa siya na gawin ito sa kanyang sarili habang siya ay nagdesisyon at planong saktan ang kanyang sarili. Si Yuko ay tumalon sa kanya at ginawa siyang itapon ang martilyo. Sinasabi niya sa kanya kung paanong ayaw niyang makalimutan siya nito, at kung paano rin niya sinabi sa kanya noon na kapag lumabas ang kanyang sikreto ay ayos lang sa kanya dahil tinatanggap siya nito kahit na nalaman niya ang tungkol sa kanyang sikreto, at nag-aalok pa sa kanya. Ang pagiging kaibigan niya ay isang bagay na talagang mahalaga sa kanya. Pagkatapos, napansin nilang lahat ang ama ni Yuko na bumagsak sa lupa na may isang bukol sa kanyang noo, at lumabas na ang martilyo ay tumama sa kanyang ulo pagkatapos lumipad mula sa kamay ni Asahi, at maaaring nakalimutan niya ang lahat tungkol sa kanilang pag-alam sa sikreto ni Yuko. Pumasok ang nanay ni Yuko at inalagaan ang kanyang asawa, at tinatrato ang mga estudyante ng kaunting rice ball habang masaya ang pakiramdam para sa kanyang anak. Kinabukasan, dumating si Akari upang kunin silang lahat sa kanyang bagong kotse na nakuha niya mula sa pera ni Akane, at humingi ng paumanhin sa kanila para sa kanyang mga estudyante na nagdudulot sa kanila ng kaguluhan. Sinabi ng nanay ni Yuko na ayos lang at sinabihan silang bisitahin sila muli minsan. Nagpaalam silang lahat, at umupo si Yuko sa kotse habang ayaw magpaalam ng kanyang ama sa kanya. Ngunit sa sandaling nasa kalsada na sila, nagsimula siyang tumakbo sa kanila habang kumakaway na parang isang tatay.